Siguro, kung magmamahal man ako, pipiliin ko yung tanggap ako. Pipiliin ko yung taong alam kong kayang alagaan ng puso ko. Yung taong hindi ka matatakot na ibigay ang lahat. Dahil sigurado ka sa pag-ibig na nararamdaman mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi ko alam kung magbabago pa ang isip ni Francis. Pero hanggang andito siya, gagawin ko ang lahat para hindi na siya umalis. Uy, Francis, alam mo, kapag umalis ka, malulungkot talaga ako. Eddie, konting tiis lang naman. At saka babalik naman ako. At saka Eddie, ikaw lagi ka na lang nagpapakyut. Pinipigilan mo ba ako na umalis? Hindi naman ako nagpapakyut, Francis. Ang sa akin lang, bakit ba alis ka pa? Ano na ako? Eddie, anong paano? Halika nga dito. Tulungan mo ako mag-empake ng mga gamit ko. Umuwi kasi kami dito sa bahay nila Francis. At eto, nilapitan ko na siya. At habang nag-empake siya ng mga gamit niya, ako naman, lahat ng inilalagay niya sa maleta niya, ibinabalik ko kung saan niya kinuha. Eddie, ano ba yung ginagawa mo? Paano ako matatapos mag-empake? Hindi mo ba nakikita, Francis? Ibinabalik ko kung saan mo kinuha yung mga nilalagay mo sa maleta mo. Tsaka, saan ka ba pupunta, Francis? Alis ka ba? Iiwanan mo na ba ako? Eddie, alam mo, para kang bata na napakakulit. Doon ka na nga lang muna kay na kuya. Hindi ako matatapos ng pag-i-empake dahil sa'yo. Francis, huwag ka na umalis. Iiyak talaga ako. Eddie, napaka-arte mo ha. Mabilis lang yun. At kapag umiyakan ako, hindi na ako babalik. Kaya huwag kang iiyak. Francis, bakit pa alis ka pa? Dito ka na lang kasi madami namang mga simbahan dito. Ay nako Eddie, napakakulit mo, basta babalik din ako kaagad. Promise. Sige na nga Francis, umalis ka na. Iwanan mo na ako. Eddie, napaka-arte mo ha. Tila ba? Hindi ko na mapipigilan si Francis. Ilang araw na lang at aalis na siya. Kaya ito, wala na akong magawa. Pinapanood ko na lang siya habang nag-e-empake ng gamit niya. Hindi ko tuloy alam kung anong mararamdaman ko. Kasi simula nung magkakilala kami, ngayon lang kami magkakalayo ng ganito. Isang araw nga lang na di ko siya makita at mayakap. Parang mamamatay na ako. Pero ngayon, aalis pa siya. Nakakainis. Bahala siya. Kapag umalis talaga siya, di ko na siya kakausapin. Sa wakas, natapos din ako. Eddie, tara sa labas. Maglakad-lakad tayo. At saka pala, Eddie,
ikaw na muna ang bahala kay Tentacles, ha? Alagaan mo mabuti yung anak natin. Oo na, Francis. Sige na, umalis ka na. Oh, bakit parang galit ka, Eddie? Ikaw mamimiss kita talaga. Lalo na yung kaartehan mong ganyan. Ewan ko sa'yo, Francis. Bahala ka. Kapag umalis ka, wala ka ng hotdog sa hating gabi. Eddie, ang arte mo. Saglit lang ako doon. May mga gagawin lang ako, tsaka mabilis lang lilipas ang mga araw. O si Samu, andito na ulit ako. Oo na, lumayas ka na. Weak ako kay Francis. Ayoko talagang umalis si Francis. Pero wala na yata talaga akong magagawa. Kaya ito, sa natitirang mga araw na magkasama kami, sinusulit namin ang lahat ng mga bagay. Namamasyal kami kahit saan. Tapos ito, walang oras na lagi ko pa din siyang pinipigilan. Subalit ayaw talaga magpapigil ni Francis. Hanggang sa sumapit ang araw na pinakakinatatakutan ko. Ang araw na alis na si Francis. Nasa paliparan na kami ngayon. Plano kong sa dormitoryo na umuwi pagkaalis ni Francis. Ilang araw na lang din naman at pasukan na. Kaya sa dormitoryo na lang ako mananatili. Francis, lahat daw yung gulong ng eroplano, di daw tuloy ang alis mo. Eddie, ang cute mo, mamimiss kita. Huwag ka na kayang umalis, Francis. Kasi alam mo, kapag umalis ka, wala na akong kasama sa dormitoryo ni Aling Yoli. Eddie, ano ka ba? Para kang bata. Tsaka babalik ako. Promise. Kaya mag-aral kang mabuti para matupad ba yung pangarap mo na maging doktor? Francis naman eh. Huwag ka na umalis. Bahala ka, iyak ako. At gugulong ako dyan, sa gitna ng daan. Eddie, apaka-arte mo. Di ka naman ganyan dati. Kasi naman, Francis. Napakatagal mo mawawala. Eddie, alam mo, kahit gaano man ako katagal mawawala, kahit gaano man kalayo ang pupuntahan ko, ikaw pa rin ang tanging laman ng puso ko. Ikaw lang. Wala nang iba. Kaya, Eddie, huwag kang iiyak. At huwag kang malulungkot, ha? Kasi ayokong makita kang malungkot sa pag-alis ko. Kasi malulungkot din ako. Tsaka, Eddie, kahit anong mangyari, babalik ako. Basta hintayin mo ako. Kasi mabilis lang na lilipas ang mga araw. At sa pagbabalik ko, di na tayo magkakahiwalay. Iyakap na ako ni Francis sa mga sandaling to. Isang napakahigpit na yakap at matapos ang sandaling tila ba, di na kayang pigilin ng panahon. Tuluyan nang nagpaalam si Francis. Kagaya ng sinabi niya, di ako umiyak pero yung puso ko, tila ba nawawasak habang nakikita ko siyang papalayo. At sa huling sulyap ni Francis, bago siya pumasok sa isang pintuan, matatamis ng ngiti ang huling nakita ko. Mga huling ngiti na sana
di na mapawi. At ang tanging hiling ko, sana mabilis lang lumipas ang panahon para uuwi na ulit si Francis at magiging masaya na ulit ang puso ko.